Iginiit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na precautionary tool ang pagdedeklara ng State of National Energy Emergency bilang paghahanda sa tumitinding epekto ng tensyon sa Middle East. Yan ang ulat ni Claysol Pardilla live. Audrey, nasa ilalim na ng State of National Energy Emergency ang Pilipinas. Pero ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., hindi kailangan magpanik o mataranta. Hakbang ito ng gobyerno bilang paghahanda sa posibleng paglala o pagtagal ng epekto ng krisis sa gitnang silangan. Nananatili din na sapat ang supply ng langis at posibleng lumagpas pa sa 45 araw ang inventaryo ng produktong petrolyo. Ang pinagmulan ng problema ay ang supply at ang presyo ng enerhiya at yun ang kailangan naming tugunan. Ito ang pangunahing dahilan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagdideklara ng National Energy Emergency. Paglilinaw ng Pangulo, wala sa estado ng emergency ang pangkalahatang sitwasyon ng bansa. It is the energy sector that we need to declare as an emergency sector. Hindi rin kailangan magpanik o mataranta. I want to assure everyone that this does not mean that we should panic. It means that we are doing everything that we can to assess and to alleviate the situation. Precautionary measure anya ito para maging handa ang bansa sa posibleng paglala o pagtagal ng epekto ng krisis sa gitnang silangan. The reason that I declared an energy emergency is to provide government with more options should the need arise. Binibigyan nito ang ating pamahalaan ang mga kapangyarihan kumilos ng mas mabilis, bumili ng langis ng hindi na kailangan na dumaan pa sa matagal na proseso at pagsamahin ang lahat ng ahensya sa isang direksyon. Pagtitiyak ni Pangulong Marcos, sapat ang supply ng langis. May 45 araw anyang inventaryo ng produktong petrolyo ang bansa na maari pang lumagpas sa oras na makarating ang supply ng langis mula sa iba't ibang bansa na kinausap ng Pilipinas. We can be fairly confident. We can be confident that after the 45 days, we will still have already arrived here in the Philippines. We will have already a flow of oil, not just one delivery, not just two deliveries, but a flow of petroleum and petroleum-related products. Ang instruction ko sa kanila, huwag niyong titigilan. Maghanap kayo pa ng supply dahil hindi natin alam kung gaano katagal pa ito. Ang hamon ngayon, sabi ng Presidente, ang pagtaas ng presyo ng langis at ito ay talagang mahirap natin sagutin at gawa ng paraan dahil wala tayong control diyan. Puspusan na ang ginagawang hakbang ng pamahalaan para maibsan ang epekto ng pagsirit ng presyo ng langis, kabilang ang pamamahagi ng subsidiya sa mga operator, tsuper, magsasaka at mangingisda, libreng sakay, diskwento sa tren, tollway at pag-alis ng ilang singil sa mga paliparan, pagpako sa presyo ng mga pangunahing bilihin, pagbibenta ng 20 pesos na bigas at paggamit ng Local Government Support Fund upang makapagbigay ng libreng bigas. Beginning today, over 1.4 million drivers and units will start receiving fuel and financial assistance on top of the 120,000 who have already been served by the DSWD. Abangan din ninyo ang tupad para sa mga tsuper at pinaigting natin na service contracting para sa ating transport sector. Again, these are supports that we are hoping to bring. Babala ng Pangulo, iwasan ang pag-hoard o sobra-sobrang pag-iimbak ng supply at pananamantala sa presyo ng bilihin. Huwag silang nagsasamantala dito sa sitwasyon. And we will enforce that rule very, very strongly. And again, to those who are thinking about it, hindi nyo na kailangan gawin because we have a sufficient supply of oil, we have sufficient supply of food.
Sa bisa ng National Energy Emergency, maaari na rin gamitin ang mga probisyon sa mga umiiral na batas. Kaya giit ng presidente. Today, halimbawa, maaari nang makialam ang pamahalaan sa supply at presyo ng kuryente para hindi ito masyadong magmahal. Dahil that's the authority that the EO in its declaration of a energy emergency provides the executive. Hindi man anya kontrolado ang presyo ng langis, pagsisiguro ni Pangulong Marcos. Hindi maaring mangyari ay maramdaman ng bawat Pilipino ang buong bigat nitong mga pangyayari na wala naman silang kinalaman. Isa lamang ang aming pamantayan. Agaran, pinakamabilis at direktang mararamdaman ng ordinaryong Pilipino, hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, ngayon. Audrey, ayon kay Pangulong Marcos, nothing is off the table at tinitingnan ng pamahalaan ang lahat ng ideya at suhestyon para matiyak na magagawa ng pamahalaan ang lahat na makapagpapabuti sa kapakanan ng bawat Pilipino. Sa ngayon, Audrey, ay nasa 2,000 OFW na ang napauwi na naipit sa gitnang silangan. Nasa 16,000 naman ang mga Pinoy ang nahatira ng pagkain, matitirahan at iba't ibang tulong. Samantalang nasa 600 pa na mga Pilipino ang nais sumailalim sa repatriation program ng pamahalaan. Siniguro naman ni Pangulong Marcos na gagawin ang lahat para ligtas na makauwi ang mga Pinoy dito sa Pilipinas. Yan muna ang pinakahuling balita. Balik dyan sa studio, Audrey. Maraming salamat, Jaisel Pardilla.